Puntong ito, makakasama natin sina Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. at Undersecretary Nina Taduran ng Department of Agrarian Reform. Narito sila upang talakayin ang mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura at iba't ibang usapin ukol sa budget ng kani-kanilang ahensya. Magandang umaga po sa inyo. Good morning to everybody. I would like to begin by expressing our sincere gratitude to, of course, first of all, to our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to the Senate and to the House of Representatives for passing a higher 215 billion budget for the Department of Agriculture this 2026. The increased allocation reflects a clear understanding that agriculture is central to food security, rural development, and inclusive economic growth. We are especially thankful for the strong support of our President for expanded palay procurement, the 20 peso rice program. These initiatives strike at the heart of our mandate, ensuring fair and stable prices for our farmers while making rice affordable for the Filipino people. By strengthening government procurement, we reduce farmers' dependence on middlemen and provide them with a more reliable market for their harvest. The 20 peso rice program, meantime, will expand this year to reach as many as 15 million families, equivalent to around 60 million Filipinos. The budget also significantly boosts funding for our farm modernization. These investments are critical to lowering production costs, improving efficiency, and addressing labor constraints. Simply put, this will allow farmers and fisher folks to earn more from the same effort. We also welcome the increased focus on digitalization. Modern data systems and digital platforms will improve transparency, speed up service of delivery, and ensure that government support reaches the right people at the right time. Equally important is the continued investment in infrastructure, irrigation systems, post-harvest facilities, cold storages, farm-to-market roads, and deep water agricultural ports. These projects reduce losses, raise productivity, connect our producers more effectively to markets, and bring greater development to the countryside. The 215 billion budget is not just about spending more. It is about spending smarter to raise incomes, strengthen the agricultural value chain, bring real lasting development to the countryside. With Congress's support, we are committed to turning this budget into tangible gains for our farmers, fisher folks, and all stakeholders in the Philippine agriculture. Thank you. Salamat po, Yusek. Magandang umaga po. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga media friends. Sa ngalan po ng aming butihing kalihim, Secretary Conrado M. Estrella III, at sa patuloy po na paggabay ng ating pamahalaan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa matibay na paninindigan na isulong ang katarungang panlipunan, patuloy po ang pagsusulong ng ating ahensya na mapalakas ang agrarian reform beneficiaries at ang mga programang angkop sa kanilang hanay at lalong-lalo na po ang patuloy na pagsusulong ng ating ahensya na mapalakas ang ating agrarian reform beneficiaries at mga programang angkop para po matamo ang food security sa bansa, kaakibat ang iba pang mga programa ng Department of Agrarian Reform. Sa pamamagitan po ng mas pinaigting na pamamahagi ng lupa, pagpapalakas ng mga agrarian reform beneficiaries at mas epesyenteng paghahatid ng mga suportang serbisyo, patuloy nating tinutupad ang layunin ng tunay na reforma sa lupa at inklusibong pag-unlad sa kanayunan. Habang hinaharap natin po ang taong 2026, patuloy nating bibigyang prioridad ang ganap na pamamahagi at pagsisiguro ng karapatan sa lupa, pagpapahusay ng mga support services para sa mga benepisyaryo at ang pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, sapat na pondo at matibay na ugnayan sa pribado at pampublikong sektor. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng ating patuloy na pangako na gawing tunay na instrumento ng pagbabago ang reformang agraryo, isang programang o isang reformang naglalapit ng kaunlaran at katarungang panlipunan
para po sa lahat. Sa muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Para po sa unang katanungan, Clay Pardilla, PTB4. Good morning po, Secretary Laurel. Data from the Bureau of Plant Industry show that around 3.3 million metric tons of imported rice entered the country in 2025, down from 4.8 million metric tons in 2024. Is this decline expected po to continue at magiging less dependent po tayo sa imported rice this 2026? Ang projected rice importations natin for this year, assuming our production remains the same as of last year, is 3.6 million tons. Minimum and maybe maximum of 3.8 million tons because of course our population is increasing, So, but that's the basic plan, yes. Sir, may new tariff po effective January 16. How will this affect the prices of rice in the market for both local and imported? Sa ngayon, yes, 20% ang taripa na basically na-approve ng council for January 16 implementation. Ang MSRP natin for now sa imported rice is 43 pesos. But then alam naman natin na nag-devalue tayo yesterday, no, to 59.33. Then kung ganyan pa rin ang exchange rate by January 16 and plus a 20 peso 25% increase in malamang mag-issue tayo ng new MSRP na 45 pesos per kilo to address the reality. Thank you. Sorry, sir, this new MSRP is expected to implement when po? January 16. 16 din pa. But of course, we will only declare the final number by January 15. Depende sa exchange rate, depende sa international prices. Thank you. Thank you. Sunod na katanungan, Chloe Fana, Business World. Good morning po. With global rice prices around $360 per metric ton, the flexible rice tariff this year is expected to be set about 20%, as you said, raising concerns about low revenue collections. A CPBRD report warned that this may fall short of the 30 billion annual requirement for the Rice Competitiveness Enhancement Fund, with any gap to be covered by the GAA. So how is the government planning to manage potential revenue gaps to ensure the RCEF remains fully funded without crowding out other regular programs? I'd just like to clarify some figures. No? Yung $370 na nabanggit ninyo, that is the posted prices of rice, generic pricing sa mga website. But the actual price na binibili ng ating mga importers at the moment of the higher quality 5% broken at tinatawag na DT8 is 425 to 440. Para lang at least we're aligned. But hindi mali yung figure mo, but it's just a different type of rice we're really buying. As far as yung revenue collections are concerned, or for the RCEF, nalagay sa aming budget sa GAA ang 30 billion, minimum guaranteed fund nga for RCEF. So safe ang RCEF even though bumaba man ng taripa or tumaas, at least yung RCEF fund natin will have 30 billion this year. So this won't compete, sir, with other projects of the... No, it is specifically for RCEF. Thank you, sir. Salamat. Sunod na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Thank you. Sec, good morning. Hindi pa rin po nawawala yung pangamba na posibleng sumirit na naman po ang presyo ng bigas ngayong taon. Sec, ano ang konkretong plano ng Department of Agriculture para pababain at patatagin pa ang presyo ng bigas? Meron tayong 20 peso rice, no? Yung 20 bigas meron na. And next week, January 13, we will officially launch it provincial-wide, no, sa Pangasinan. So I'm inviting everybody to join in Pangasinan in January 13. Then tuloy-tuloy na every week magbubukas na tayo ng probinsya. So we intend to cater to, as I mentioned kanina, 15 million families or 60 million Filipinos. Dapat makompleto namin yan by end of this year. That will actually, of course, may limit naman yan na 10 kilos per household per month lang, dun for the general public. That will help ease yung inflation, no?
ng sa bigas and help control yung presyo ng bigas, no? Dahil meron portion na mabibili ng ating mga mamimili na mas mura. So that is one. The other one is sa ngayon halos puno pa rin lahat ng NFA stock warehouses natin, but of course we intend to move that out before the harvest season because of the 20 peso na bigas. At pagdating naman ng mid-February, umpisa na ulit yung harvest season this year. So kasagsagan yan is March, April. So ang importante lang maayos yung presyo ng ating palay. Yan ang gusto ng ating Pangulo sa ating mga farmer. Then we should be okay. Wala tayong masyadong issue sa supply and sa presyo ng bigas. Follow up lang din, Sec. Mayroon din po bang pangmatagalang plano ang ahensya para sa food security po at paano po babalansehin ang importasyon at local production sa bigas? Thank you. Very critical dyan yung ating digitalization, and I'm happy to say na yung command center ng DA is to be completed this month na, and we are populating already. So we have very robust data, no? Of course, we are also using PSA data and our own data, and with the right data, I think we will be able to manage things properly. As already mentioned, na-identify na natin na we should not over-import rice para nga ang palay natin sa farmer ay secure. So na-identify na rin na 3.6 million na kailangan natin na imported, no? Sa manok naman, bagsak ang presyo ng manok dahil nag-overproduction tayo. Nakikita na natin yung figures. Baboy naman, kulang tayo ng 6 million head. So technically, but may import substitution naman tayo temporary while we're dealing with ASF. Ang good news na nga natin is meron tayong 2 mega cold storages na matatayo this year that will help us have buffer stocks also for vegetables and meats na first time in a long time, no, since FTI 1970s, no. The first one will hopefully be completed this February in Pili, Camsur, and another one in Taguig, a 5,000 ton capacity plant in Taguig by November or December this year, among others, no. At marami pa tayong modular na ikakabit from itong starting February hanggang end of this year that will help the food systems of our country in order para makapag-stock tayo na maayos. Sunod na tanong, Junel Maribohok, UNTV. Good morning po to Yusek Taduran. Mga ilang ektarya ng lupa pa po ang dapat na maipamahagi sa mga magsasaka po natin? Okay. As for the figures po, we have 2 million pa, more than 2 million po yung universe na tinatawag na universe. In fact, tuloy-tuloy po yung ating pamamahagi ng lupa. The last one was last December 29 with Secretary Conado Estrella sa Cagayan de Oro po ito. And by Sunday po ata kasama pa si Secretary Laurel. At nung last year, may mga times na actually more than 10 yung distribution na ginawa namin nakasama si President mismo, si President Bongbong Marcos Jr. na nag-ikot po talaga sa buong Pilipinas up to Mindanao para po sa pamamahagi. And as for yung exact figure po, we will provide you with that. Pero yun nga po, ang mandato po kasi ng Department of Agrarian Reform, ang bilin po sa amin is hindi lang talaga nagtatapos sa pamamahagi ng lupa. We wanted to empower yung ating mga agrarian reform beneficiaries na hindi lang porke binigyan nyo sila ng lupa, doon po nagtatapos. We want them to empower na kailangan mong bigyan ng support services. Ano po yung mga support services? Andyan po yung farm machineries and equipment, andyan po yung post-harvest facilities, at iba pa pong mga agri-credit na pwede nating matulong sa ating mga magsasaka. Pero yung mga natitira mo dapat na maipamahagi, kakayanin po ito na matapos bago... Yun po talaga ang commitment ng Department of Agrarian Reform sa leadership po ng ni Secretary Conado M. Estrella III. At syempre, yun din po ang ano sa atin, ang mandato sa amin na talagang by end of 2028 ni BBM kailangan pong matapos na maipamahagi po itong mga lupang ito para sa ating mga
beneficiaries. Maraming salamat po. Thank you po. Follow-up question, Aileen Taliping Abante. Yusek, good morning. Good morning. Na yung nabigyan po ba ng lupa, nasusubaybayan niyo pa po ba yun? Kasi hindi natin maalis, baka minsan magigipit na ibebenta. Pwede ba yun? Actually, magandang tanong po talaga yan dahil meron po tayong batas na within 10 years, hindi nila yan pwedeng isangla, hindi nila pwedeng ibenta yung ipinamahagi sa kanilang lupa. But, syempre, hindi mo talaga maiwasan, inevitable yan na merong hindi pa man na ipamamahagi sa kanila talaga yung titulo na isangla na pala, na ipamigay na. Pero in our case, namomonitor po yan kasi meron po kami especially sa support services namin at saka yung mga marong. Meron po kaming bawat yung sa municipal for the monitoring na bawal po talagang ibenta yan. Kasi lahat po silang nagmamay-ari ng lupa. May taga-monitor kami to make sure na yan po ay kino-cultivate nila ng maayos, hindi nakatiwangwang lang yung lupang ipinamahagi sa kanila. Kaya nga ang under po the leadership of Secretary Estrella, gusto niya ma-empowered na hindi lang ako basta magsasaka, isa rin akong negosyante. Kaya andun po yung support na ibinibigay ng DAR para sa kanila. Lahat ng support services, andyan yung FMEs, farm machineries and equipment, post-harvest facilities, yung agri-credit para kung may mga kalamidad, makakabangon sila. So andyan po yung mga agencies din na katuwang natin, andyan yung Land Bank, andyan din po yung LRA para nga sa patuloy natin na pagbibigay ng titulo. So buti na lang andyan po yung mga katuwang na. And of course, ang DA, kami po ang nagtutulungan para nga mas ma-empowered pa yung ating mga magsasaka. Thank you. Follow-up question po, Ira Panganiban, Radyo Bandido. Ay, Nina. Hi, good morning. Yusek. I was just wondering, ilang hektarya per beneficiary ang binibigay natin? How big? 3 hectares po talaga yung tawag nito, yung maximum na pwede mong ibigay sa ARBs. At ang kagandahan ngayon, yung sa, because meron na nga tayong tinatawag na gender and development, yung sa titulo, kasama na yung spouse. Di ba before, yung kung sino lang talaga yung beneficiary, halimbawa si Mr. Juan de la Cruz, kung yung spouse kasama na dun sa ipinamamahagi namin, halimbawa Mr. Juan de la Cruz and Mr. Juana de la Cruz. So yun ang kagandahan dun sa titulong binibigay. Kasi hindi na siya mother title, may individual titling na. Kaya kumbaga, kung ikaw ang isang farmer, magiging proud ka na akin na talaga itong lupang ipinamahagi ng gobyerno. See, I'm going to go to the economic aspect of this. 3 hectares, if you compute all of the expenses and the revenues that a farmer will get from planting and harvesting, most cases, I think about more than 50% of the time, mas malaki yung ginagastos to plant than to harvest. Is there anything we are doing to offset this? Kasi lugi di ba? Binigyan mo ng 3 hectares, pagkatapos mong bigyan ng 3 hectares, nagtanim sila, pero in the end, abunado pa sila, lugi pa sila. Maganda po yung tanong nyo kasi kaya nga po dyan pumapasok yung support services na ina-address na natin yung problemang 3 hectares, enough ba yun para sa kanilang sinasaka? Especially kung palay, tapos binagyo pa. Doon na kami pumapasok, di ba, Secretary Laurel, na andun na nga po yung support services. Andyan yung agri-credit para tulungan silang makabangon just in case kapos, kulang, tapos kung may drought pa, di ba, I think 2 years ago or last year na meron tayong tag-araw talaga na walang ulan at all. So doon na po pumapasok yung mga tulong namin na ibinibigay to empower them, and then yung mga trainings and seminars, lahat na pwede naming ibigay para sa kanila. Is there a global or something, a national standard kung ano yung minimum amount of size of property na that will
talagang be optimum na okay siya. Kung ano man yung itanim at kung ano man yung gastusin, pagkatapos nila magtanim at gumastos, pag-ani at pagbenta, siguradong may kikitain sila. What do we have one figure for that? Ako na lang siguro sasagot na, no? Basically, siyempre mas maganda, mas malaki yung lupa, no? But kung akong tatanungin nyo, half hectare siguro dapat minimum yun, no? 1 hectare is okay. It really depends kung ano ho itatanim natin. Katulad ng may nagsuggest sa amin, gawa tayo ng programa for malunggay. Nung kinumpute ko, kung kikitain lang ng farmer per year, 50,000 pesos or 4,000 naman, wag na. Diba? Pero ngayon, meron kaming proyekto. Ang sili ho ngayon, 600 pesos, 500 pesos sa palengke. So ngayon, kinumpute namin kahapon, pwedeng kumita yung 1 hektarya ng 200,000 a year. Ayun ang tatanim natin. Munggo, ganun din. Kanina na-compute namin ang munggo sa 1 hectare, yield niya 1.4 tons, basta full protocol lang. Pwede siyang kumita ng mga 120,000 a year, no, sa hektarya. In between doon, siyempre, pwede pa siyang magtrabaho ng iba. So it's technically, maglalabas na ho ang DA together with DAR ng menu na kung anong dapat nila itanim at this time. Kasi ito yung kulang sa merkado, ito yung mataas ang presyo. Para ho ma-address din natin kung ano yung matataas sa mga palengke natin na kailangan natin pababain. Thank you. And if I may add also, may mga success stories po kami, maikwento ko lang. Meron na kaming pinuntahan sa Benguet. There are 13,000 farmers. Meron kasing cooperative na. So, kumbaga sa nagsama-sama na sila. So, they are earning para more than 1 billion. That was last year. Kasi high value crops, yung mga tinatanim nila, especially sa Benguet. 'Di ba mga doon, mga high value crops. Kaya talagang gusto na nga nilang gawin din na agritourism. So yung mga gano'n na pag nagtulong-tulong yung cooperative, kaya nga pinapalakas din namin, isa rin po sa mandato ng DAR is palakasin din yung mga ARBOS, yung Agrarian Reform Beneficiaries Organizations, at saka yung ARC namin, Agrarian Reform Communities, para mas magkakatulungan sila. Follow-up question, Maricel Lili, TV5. Hi, good morning. Just a quick follow-up lang. You mentioned earlier na merong mga beneficiaries na hindi pa nabibigay yung lupa, nakasangla na. So what will happen to those beneficiaries kapag hindi nila na-honor yung 10 years? Actually, may mga sa namin, yung sa legal namin is binabawi. May mga instances na babawiin sa'yo, meaning to say, hindi ka pala capable to be a landowner under the Agrarian Reform Beneficiaries. Kaya may mga instances na kami, wala lang sa akin yung data, pero we can provide you with the data if you want, yun sa mga ownership na binawi ng DAR because naibenta nila or isinangla. Yan. Sorry, I understand you don't have the exact number, but at least do we have the estimate to as how many beneficiaries yung nabawian? As of now, Okay. I don't have the data. Thank you, Ms. Maricet, pero I can provide you with that. Thank you, Yusek. Thank you. Another follow-up, Eden Santos, Net25. Yusek, regarding, hi po. Yung sa mga, may program po ang DAR about dun sa mga gumagraduate po ng agriculture. Tama pa ba yung binibigyan ng lupa? Tuloy-tuloy pa rin po ba iyon para encourage yung ating mga estudyante na into farming? Opo. Actually, as of now, may mga scholars kami. Mismong si Secretary Estrella, meron po siyang mga scholars na binibigay dun sa mga eligible. Yung mga willing talagang pasukin ang agrikultura kasi as of now, di ba, Sec? Medyo yung iba ayaw na into farming kasi nga with the situation. But because gusto namin palakasin yung suporta talaga na dapat ibigay para sa mga, especially yung gustong pasukin. Kaya nga meron tayong farm business school, meron tayong binibigay sa kanilang trainings and seminars
para talaga tuloy-tuloy, hindi mawala yung ating mga benepisyaryo na talagang for our food security. Ilan na po yung mga nabigyan to kung meron tayong datos at ilang hektarya po ng lupa yung ibinibigay natin sa kanila? 3 hectares din po ba kagaya sa mga ARBs? Yes, pero yung data we will provide you para talagang accurate yung maibibigay naming data. Kay Sec Laurel po, Happy New Year. Ang La Nina po ay ah, umiiral pa rin hanggang first quarter ng 2026 at ang La Nina naman po ay mararanasan natin bago yung simula ng summer sa taong ito. Sa malaking bulk po ng budget ay binigay ng Pangulo para po sa sektor ng agrikultura, ilang portion po noon ang ilalaan natin para sa pagtugon po sa La Nina at El Nino. Well, definitely the budget, as far as the 297 na nabanggit, major role to address El Nino and La Nina would be sa NIA, di ba? And their budget is quite reasonable naman, so that should help. As far as the DA is concerned, marami kaming, hindi naman maraming budget, but meron nadagdagan yung budget namin for greenhouses. So that will address yung heavy rain and possible slight drought, no? So we need more of this. Ang tawag ko dito is white revolution, and ang full scale nito actually 2027 eh. We need more of this controlled atmosphere na greenhouses na tawag in order to be able to produce even through heavy rainfall or through lack of water naman. So yun ang kailangan natin i-develop. Ang Korea ho, 50,000 hectares ang kanilang greenhouse area, di ba, to serve the country. Tayo ho, 500 hectares pa lang. So that is the solution, long-term solution natin is yung greenhouse which we call white revolution. Parang gano'n. Sa mga magsasaka po natin, ano po yung mga measures or tulong na maibibigay po natin sa kanila para hindi po sila masyadong maapektuhan ng La Nina or El Nino? Well, this year naman ang weather projections na nakita natin ay hindi naman drastic yung La Nina, El Nino. It's supposedly mild eh. So I think medyo maayos pa rin. Ang tinatakot ko lang sa talaga for like last year and this year yung bagyo eh. But yung La Nina, El Nino this year, I'm quite comfortable na it should not affect too much. Another follow-up, Ivan Mayrina, GMA 7. Secretary Laurel, sir, October 2025, lumabas yung EO on floor prices sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka. 17 pesos ang wet, 30 up to 30 pesos yata yung dry. Pero ang reality ho sa ground ng mga magsasaka natin, they sell their harvest for much lower than that. At isa po sa mga sinasabi nilang dahilan ay dahil kulang na raw wala nang paglagyan sa mga warehouse ng NFA. Is there anything in the bigger budget this year that is going to fix that? Yung sa presyo ng palay, the latest price update that I got yesterday for last week of December, ang presyo ho ng palay natin is minimum of 17, maximum of 27. So ayos ho ang presyo ng palay natin nung December, ayos na. Because inipit ho natin yung importation. It's supply and demand eh. Diba? We were able to go by and okay naman tayo with only 3.3 million tons na in-import. Unlike ng 2024, 4.8 million tons. So it's clear na over-importation ang naging problema kaya nagkaganyan ng palay. Latest update din from the industry naman, we've talked to them December 23 ho, Christmas, nag-meeting kami ng buong rice industry from millers, traders. Na-reset ho natin because pinastop ng ating Pangulo, tama ho yung maganda yung decision natin Pangulo, at in-stop yung importation para umangat yung palay prices. And na-clear out ngayon lahat ng local stocks natin. At pati NFA stocks na bawasan na rin. So basically, for this coming harvest season, yung local industry natin ay
ika nga gutom at willing to buy and pati ang NFA natin will have enough space ngayon to buy continuously from our farmers. So iba ho sitwasyon this year, mas confident ho tayo na mas ma-address natin ang sitwasyon. Another, madalas ho lumalabas sa mga balita every year yung may mga tinatapong mga gulay dahil hindi mabili. Ito hong logistics concerns natin sa agriculture sector natin. Again, with the bigger budget, how are we going to fix these issues? Well, I'm happy to announce and thank the President and of course both Senate and Congress na nabigyan tayo ng maayos at malaking budget for yung ating food hub. Yun ho talaga ang kailangan natin. So 2.4 billion yung nabigay sa atin sa food hub. So gagastusin ho natin yan sa Clark. Malaki dyan yung Clark. No? I think 2.6 yata. So correct me na lang of ano. Sa Clark, 2 billion ang probably lalagay natin sa Clark for a food hub. So lahat ngayon ng Northern Luzon na produkto, even around Clark, doon na ibabagsak. So doon ready market yun. Hopefully, by first quarter of next year, operational yun. Meron tayong food hub sa Manolo Fortich. We will put 500 million pesos yun. It's a 40-hectare lot na magkakaroon ng grain terminal at cold storage sa Manolo Fortich, Bukidnon. No? Pangatlo is Pili Kamsur. 500 million lalagay namin sa Pili Kamsur. Kasi nandun na yung mega cold storage natin matatapos ng February sa Kamsur. Then yung food hub itatabi sa kanya. So doon ang puntahan eh. So para kung any excess ngayon ng produkto ng ating farmers na within striking distance ng mga food hubs na yun, doon na dadalhin. At nandun na yung mga customer, nandun na yung cold storage, nandun na yung pati yung mga kailangan nila na fertilizer na pabalik sa kanila, nandun na para one-stop shop. So yun ho isang pinakamagandang magiging resulta ng budget na binigay sa amin this year to address that concern. Thank you. Salamat. Last two questions, Ms. Vance Fernandez, police file. To any of the spokesperson there, sir or ma'am, may batas ba tayong dapat sundin dun sa mga kasama o magsasaka na hindi sumusunod sa nagmay-ari na hindi nagbibigay ng buwis? Let's say, for almost 5 years, hindi sila nagbibigay ng kanilang, yung share para doon sa nagmay-ari ng lupa. May batas ba tayong dapat sundin dito o anong dapat gawin? In my opinion, I think that is a private transaction. No? I'm not actually hindi ako masyadong familiar dun sa cases na gano'n. I'm sure na nangyayari yun, pero wala naman nakakarating sa amin na nagpapatulong for those issues as of the moment. Eh. So I really cannot comment other than that. Yeah. Yes, sir. Regarding dito sa mga iba, wala hong patubig, do you coordinate with NIA? Ayun sa patubig, ang problema natin sa patubig ay talagang napabayaan ho yun ng so many other administrations. No? We still need to irrigate 1.2 million hectares. And it takes money, no? Pera. So at assuming nilang 1 million per hectare ang ano yan, that's 1.2 trillion pesos. If I'm hoping no in the future budget natin 27, 28, 29, 30 kumalagyan lang ng tig to 200 billion a year yan no in 5 years, 6 years irrigated na tayo and ang laking boost yan sa ating production ng lahat ng halaman kailangan natin no para sa ating food security. Thank you. Para po sa last question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning po. I-ask ko lang po, last year nag-declare po yung DA ng food emergency to allow for the implementation ng 20 peso per kilo na rice program. Na-mention po nila earlier na medyo yung stocks ngayon, yung mga warehouse natin na clear na dahil nga nag-stop ng importation last year.
Kailangan pa rin po ba ng DA to declare a food emergency this year to implement yung 20 pesos per kilo program? Well, sa ngayon hindi pa nalilift actually yung if I'm not mistaken, no, I may be corrected on this, but from what I understand, hindi pa nalilift yun eh. So it is still active. That's why kaya tuloy-tuloy pa rin yung programa. Then yung nabanggit ko kanina na empty na yung mga warehouses, is yung sa private sector yun. Yung sa NFA warehouses, I think we're still 80% full. But of course, with the rollout, the mass rollout ng 20 peso rice natin, we expect that volume of laman ng ating NFA warehouse to go down mabilis. But then yun nga, papasok ng harvest season, then tamang-tama, may capacity na ulit ang NFA to buy a lot of palay from our farmers at the right price. Thank you. Maraming salamat po, Yusek. That's the last question na po. Follow-up lang po. Sir, magkano po yung budget natin para po dun sa BBM rice this year at saka kung gaano to compared to last year? Last year, ang ginagamit namin pera last year for the 20 peso rice was 5 billion pesos. Pero ang nagastos namin dun is 700 million lang eh. Because of hindi ganun kadali i-implement nga, we took us 6 months to lay the groundwork. This year nadagdagan kami ng 10 billion. So ang more or less ang operating budget namin for this year, cash on hand if you might say so, would be 14 billion plus no, for this program, and it will be spent wisely, and it will definitely benefit a lot of Filipinos. No? Last follow-up po, let Narciso po. Secretary, DA po mismo ang proponent ng farm to market roads na pinondohan ngayong taon. Tama po. May sinasabi po kasi ang isang civil society group na hindi raw properly costed yung karamihan sa FMRs dahil may mga proyekto na pare-pareho pa rin ang halaga. Ano po masasabi niyo? Well, depends yan, no? Are we talking about before or now na kami mag-implement? Ngayon po. Definitely, I can guarantee kung sino man yung nagsasabi nun na properly costed to. Meron na akong bagong costing. I have consulted the private sector on this, and we will have a meeting with the most reputable construction companies by next week, para papakita namin sa kanila yung aming figures, di ba? At siyempre, everybody can comment, and you can join, of course. Everybody can join para nga ma-establish namin yung tamang costing ng farm to market road na tigikita ang contractor pero wala nang sobra para kung kanino man. Yun po yung issue dati, yung overpriced. So, base po doon sa naging costing ninyo ngayon, kumpara doon sa mga dating proyekto, bumababa yung halaga? Well, ang initial lumalabas sa amin figure, no, na pipresent namin sa mga construction companies nga, nasa, including VAT ito, VAT inclusive, nasa 14.5 million per kilometer with VAT na yan, with the canal pa, with the canal. Ang dating costing ng DPWH na previous dividend, hindi yung ngayon, of course, no, was 18 million. Ano na lang po yung assurance sa publiko na hindi ito matutulad doon sa flood control project? Well, unang-una, pangalan ko ho at pangalan ng ating Pangulo naka dito. At ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast. No? At this will be very transparent. Meron na ho kaming FMR Watch na we will present to the Agribit media ng DA, I think next week. You're free to join para makita nyo na interactive to, na pati yung netizens, mga taong bayan, and civil society. Actually, as of today, nagmi-meet ngayon sa office namin yung civil society groups that are willing to sign a MOA with them to help us monitor this. No? And it will be so transparent na everybody, every single Filipino can actually go to this portal and see what is happening to every single road na ginagawa. Thank you. Maraming salamat po. Yun ang panghuling katanungan niyo, Sec. Claire. Gusto ko lang pong dagdagan yung katanungan, or rather, sagot doon sa question ni Ma'am Vance. Kapag ka po hindi nakapagbayad ng buwis
ang isang tenant, isang farmer, sa landowner, they can go to DARAB. Isa po ito sa grounds para po ma-terminate yung landowner farmer tenancy agreement. Kumbaga po, pagka po ang usapin ay tungkol sa labor, normally po leaning po talaga sa mga employees. Pero ito naman po ay babase sa tamang dahilan. So kung ito po ang dahilan na 5 years na hindi nagbabayad ng buwis o ng rental o yung mga production, hindi nag-share sa landowner, they can go to DARAB and file a case to terminate the contract or the tenancy agreement.